ibang klase ng ano. Kasi po, yan, ang nangyayari po kasi sa pag nagagawa tayo ng soil media, tatlo ang sa alang-alang natin. Unang-una ho kasi, dapat meron tayong talagang topsoil. Na kung saan po yung topsoil, yung soil natin. Yun po kasi ang siyang humahawak sa lupa, sa halaman. Dahil meron naman po tayo halimbawa na buhangin. Ang buhangin ho kasi ang siya ang nagpo-provide ng proper aeration para nabubuhag hagang lupa. Ang pangatlo naman po, naglagay tayo, gaya ng sabi niya, ay yung tayo ng kalabaw o kaya ipot ng kung ano-ano. Yan naman ho ay mga manure. Yan ho kasi naman ang magpo-provide ng mga organic, yan, macro and micro elements sa kailangan ng halaman. Kaya pag tatlo pong ini nakatulong-tulong, ang halaman niya magiging maganda. Kasi kung minsan po, gaya sabi niyo, kinuha ko lang din yung lupa. Hindi naman po natin alam kung saan galing ang lupa. Baka po subsoil, ay di napakaano po, baka malagkit pa. Kasi ang lupa po kasi ay marami. May tinatawag tayong clay soil, tinatawag tayong loam soil, meron na tayo na silt loam soil. Kung ano-ano ho kasi may triangle na gano'n eh. Kaya pagka-clay, napaka-ano yan, napaka-pino, pero pag yan po inatigas ang lupa. Ano po, sir, bibili ng lupa roon? Loam soil. Loam soil. Kasi po, pag sinasabi po nating loam soil, yung po kasi yung loam soil ay meron ng halo-halo. Meron po yung carbonized rice hull, meron na yung manure, meron po yung topsoil, nandun na po lahat. Para yun po ay kung saan ilalagay nyo na lang ng ano. Pagka bumili sir ng loam soil, hindi na pwede lagyan ng buhangin sa Hindi na, kompleto na yun. Kompleto na yun. Kasi nga po, pag sinabi nating loam soil, ayon sa pinag-aralan na triangle na gano'n, meron na po siyang silt, meron siyang clay, meron siyang sand. Tapos kung gusto nyo, dagdagan na lang po natin ng fertilizer. yung Yung binili nyo loam soil.